sa mga nakalipas na taon. Papataas ang bilang ng mga aksidente sa tinaguriang Killer Highway o ang kahabaan ng Marikina, Rizal, Laguna at Quezon o Marilaki Highway. Ang ilang aksidente, napitikan ng picture at nakunan pa ng video. Gaya na lang ng isang motorsiklong ito na bigla na lang sumalpok sa kasalubong nitong motorsiklo. Ayan o, ayan na. Ang motorsiklo namang ito na sumubok mag-banking o ang aktong pagpapatagilid ng motor habang mabilis na pinapaandar, bigla na lang tumilapon at muntik pang tamaan ang isang lalaki sa gilid ng kalsada. Muntik na tamaan si tropo, Dala na ilang paps. Habang ang isang motorista nakuna naman mula sa kanyang dashcam ang mga rider na sabay-sabay na nag-overtake sa mga sasakyan. Tumama kayo sa bumper ko, wala na kayo. Ang mga pangyayaring tulad dito ang madalas daw pagmula ng aksidente sa kahabaan ng Marilaki Highway. Kaya sa ilang pagkakataon, may mga binabawian ng buhay dahil sa aksidente. Relax ka lang dyan, relax lang. Sus, grabe. Hindi ko na ipapakita guys yung ano kasi grabe talaga. Ito yung motor, wasak. Racing pa to guys, kaganina pa. Ito na yung resulta ng racing nila. Rescue! Ano nga ba ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para mabantayan at maiwasan ang ganitong uri ng insidente sa tinaguriang Devil's Corner? Nanginginig at maluha-luha ang isang lolo sa gilid ng kalsada sa Baseco Compound, Maynila. Asan ang bag? Ginunting na naman? Ilan ang laman? Grabe naman yung mga mandurukot na yan. Ang matanda kasi pinagnakawan di umano ng dalawang lalaki. Ang pinaghirapan niya buong araw, nawala na parang bula. Ang ganitong peligro sa kalsada ang ikinakatakot na mangyari ni Lola Rose Talastas, 97 years old, sa tuwing nagbebenta siya ng mga abubot sa bangketa sa Maynila. Kung tutuusin, may mga benepisyo ang gobyerno para sa mga matatanda. Pero ang tanong, sapat ba ang mga benepisyo at suportang naibibigay ng gobyerno? Ngayong nagtataasan ng lahat ng bilihin, gaano ba kahirap ang tumanda sa bansa? Nito lang April 9, nakuna ng video ng isang motovlogger ang isang SUV na papaliko na sana sa kurbadang daan sa kahabaan ng Marilaki Highway. Maya-maya pa, isang motorsiklo na may angkas ang bigla na lang lumagpas sa kabilang lane ng kalsada. Mabuti na lang at nakaiwas ang SUV. Pero ang rider at angkas ng motorsiklo nagdire-diretso at sumemplang sa gilid ng kalsada. Sinubukan naming hanapin ang dalawang motorista na nakuna ng video, pero ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Tanay Rizal, wala sa kanilang record ang kaso ng dalawang rider dahil hindi naman nila narespondihan ang insidente. Ipinakita namin ang cellphone video ng aksidente sa isang road safety expert. Unang-una, hindi niya na-recognize yung apex ng curve. Yung apex, yun yung tinatawag na pinaka-point na dapat nakakabig ka na, mamimili ka between safe side at saka danger side. Sa isa pang dashcam video na nakuna nito lang February 26, makikita ang sabay-sabay na pag-overtake ng mga rider sa Marilaki Highway. Tumama kayo sa bumper ko, wala na kayo. Sa Marilaki Highway,
30 kilometers per hour lang ang speed limit. Obviously, ang hindi sinunod yung safe distance na umu-overtake siya sa opposite lane na malapit yung kasalubong niya. Minsan, yan ang nagiging problema sa group riding. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon nakaliligtas ang mga motorista na naaaksidente sa lugar na ito. Amoy, overshot! Overshot! Boom! Sa cellphone video na kuha ng isang motorista noong October 1, 2023, makikita ang dalawang motorsiklo na nagkakarera di umano sa Tanay Rizal, bahagi ng Marilaki Highway. Hindi na nakuna ng kamera ang sumunod na pangyayari. Grabe, wasak. Pero makikita ang rider ng kulay asul na motorsiklo na nakabulagta sa kalsada. Wasak ang motorsiklo, duguan naman ang rider. Sus, grabe. Hindi ko na ipapakita guys yung ano kasi grabe talaga. Yung motor, wasak. Ang masaklap, isang rider ang nadamay sa insidente. Ang 31 taong gulang na si Jolas Cancino. Ito na yung resulta ng racing nila. Wasak ko. Rescue! Kwento ng kanyang ina na si Celia, naisugod pa sa ospital si Jolas. Pero makalipas ang 2 oras, binawian din siya ng buhay. May tumawag galing sa hospital. Sel, puntahan niyo si Jolas sa hospital. Si Jojo daw, pinapump na raw. Inahabol yung hininga. Bakit siya? Bumating siya, ang tuling niya eh. Mamatulin talaga yan eh. Ang rider naman na kanyang nakabanggaan, binawian din ng buhay 2 araw matapos ang insidente. Motor lang yung kukuha na natin guys, di pwede yung tao. Yung motor, wasak. Sa pagkamatay ni Jolas, naulila ang kanyang asawa at ang 7 taong gulang na anak. Araw-araw naalala ko siya, oras-oras. Kahit marami akong ginagawa, siya pa rin ang laman ng ko. Namimiss ko yung mga niya sa akin. Pinuntahan namin ang lugar kung saan na-aksidente si Jolas. Sabi ng Tanay Rizal MDRRMO, isa ang lugar na ito sa kinatatakutan ng mga motorista. Kaya tinawag itong Devil's Corner. Dito raw kasi madalas mangyari ang mga aksidente. Ito, yung mga tinamaan nila, yung mga barrier na yan, ng mga nag-overshoot na pupunta dun sa kabilang line. Tapos dito rin maraming aksidente, mga nabalian, tapos may mga minor din. Yung iba, yung motor doon, napupunta doon, tumatapon sa kabilang kanal. Taong 1910 nang gawin ang Marilaki Highway. Ito ay para mapabilis ang kalakalan ng mga lungsod at bayan na nakapaloob dito. Dahil sa ganda ng tanawin, naging tourist destination na rin ito at dinarayo ngayon lalo na ng mga rider. Pero ang problema, naging takaw aksidente naman ito. Sabi ng PNP Highway Patrol Group o HPG Rizal Provincial Office na siyang nagmo-monitor sa Marilaki Highway, ilan din sa mga itinuturong lugar kung saan madalas mangyari ang aksidente ay ang mga tinatawag nilang May Sawa, Bureau of Soil, Manukan, Small S, at Big C dahil sa mga kurbada nitong daan. Pero aminado silang kulang ang kanilang tauhan para bantayan ang mga lugar na ito. 16 lang po ang personnel ng HPG sa as of now, ma'am. 16 lang po na ang area po namin ay buong Rizal din, hindi lang po Marilaki. Sa datos ng bayan ng Tanay Rizal, papataas ang bilang ng mga naaaksidente sa Marilaki Highway, lalo na sa mga kalsadang sakop ng kanilang bayan sa mga nakalipas na taon. Mula sa 26 na aksidente noong 2021, trumipleto at umabot ng 88 cases noong 2022.
113 ang naitalang aksidente naman itong nakaraang taon. At sa first quarter naman ng 2024, umabot sa 32 ang naitalang aksidente. Yung po mga na-aksidente ay mga dayo or from out of this town. Pag po sila ay nagpupunta po dito, dinidisregard po nila yung traffic sign and in the process po at the end, nagkakaroon po ng aksidente. Kung tutuusin, 2022 pa nang sinimulang buuin ng lokal na pamahalaan ng Tanay Rizal ang Task Force Marilake. Layunin nitong bantayan ang mga accident-prone area na sakop ng kanilang bayan. Kasama rin dito ang istriktong pagpapatupad ng municipal ordinance na nagbabawal na gawing racetrack ang kalsada, pati na rin ang pagsunod sa itinatang speed limit ng lahat ng klase ng motorsiklo habang binabaybay ang kahabaan ng Tanay Rizal. Pero ang problema, hanggang ngayon may mga lumalabag pa rin dito. Patunay ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga aksidente. Kami naman po sa HPG, madalas pag nag-deploy kami dyan, kung saan po marami yung tao, tsaka tinatap din po namin yung other force multipliers po namin para kahit papano maka-cover up namin yung ibang portion na alam namin na prone sa mga ganong violation. Mahalagang magsimula sa mga motorista ang disiplina sa kalsada. Pero mandato pa rin ng pamahalaan na gumawa ng aksyon at patakaran para masigurong ligtas ang mga kalsada. Dahil sa bawat pagkukulang o pagkakamali, buhay ang pwedeng maging kapalit. Amoy, overshot! Overshot! Boom! Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook. Asan ang bag? Ilan ang laman? Grabe naman yung mga mandurukot na yan. Sa Baseco sa Maynila, nahanap namin ang matandang lalaki na nag-viral sa social media na pinagnakawan di umano habang nagtitinda ng tahong. Siyang 75 years old na si Lolo Jose Robelies. Kwento ni Lolo Jose, magsisimula pa lang ang kanyang araw sa pagtitinda. Sabi ko wala akong pira eh. Kaya tingnan ko, akala ko magandang pagtitulong sa akin. Ayun pala, udapin ako. Asan ang bag? Kumila. Ginunting na naman. Ilan ang laman? 800. Ginagawa ko kasi ako lang mag-isa. Yung inisip ko, anong gawin sa akin. Sa kabila ng kanyang edad at iba't ibang panganib sa kalsada, kahit masakit ang katawan ko, hala, sige. Hindi pwede minto, pag minto ko wala kang kakainin. habang naglalako, mapapansin ang panginginig ng mga kamay ni Lolo Jose. Gusto man daw niyang magpagamot, kulang na kulang daw ang kinikita niya na 300 pesos kada araw. Angkat ko lang yun eh. Araw-araw yun. Alas 4 ko lang gigising ako. Kung tutusin, dahil sa kanyang edad at dahil maituturing na indigent o mahirap, kabilang dapat siya sa mga beneficiary ng Social Pension Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang mga qualified dito ay makakatanggap ng 1,000 pesos na pensyon kada buwan. Buti ka nagdala ko, dapat pero kang kasama. Apo mo, kaya anak mo. Dapat papahinga ka sa bahay nyo. Pero ang problema, hindi pa rin ito na iproproseso ni Lolo Jose dahil wala siyang maipakitang birth certificate at mga ID. Inanaporan ko ng ID ng kung ano nang hinahanap sa akin. Sabi ko, yung bangkas, gusto ko, ang ibili ko dyan, ibili ko na ng pagkain. Nito lang Lunes, kasama ang kanyang pangalawang anak na si Dino, sinamahan namin si Lolo Jose sa tanggapan ng Senior Citizens Affairs Office ng Maynila para matulungan siya makapagrehistro bilang senior citizen ng lungsod. Pinapaliwanag ko po sa inyong anak na nandito po ang mga kaukulang dokumento na kailangan pong isubmit sa amin para mabigyan ho namin kayo ng Senior Citizens ID.
Pinayuhan ng kanyang anak na asikasuhin muna ang mga requirement para makakuha si Lolo Jose ng 500 piso kada buwan na allowance mula sa CSWDO at makapag-apply sa 1,000 pesos social pension ng DSWD. Makikipag-coordinate po kami sa kanyang barangay, sa Baseco, para mapadali po ang proseso ng kanyang pagkuha ng senior ID. Sana bigyan ng ayuda para hindi naman maghirap masyado. Naging bagay na yun sa amin. Samantala, para malaman ang kanyang kondisyon, ipina-check up din namin si Lolo Jose sa tulong ng Manila City Hall sa isang ospital. Sige nga, Tay. Taas mo yung dalawang kamay mo para nag-aalay. Ganito, pag ganon. Pikit ka, tapos maintain mo lang ha. Ibababa ko yung kamay mo, pigilan mo ha. Pigilan mo, ibababa ko, pigilan mo. Tay. I-refer po natin si tatay sa isang neuroservice, no? Yung mga espesyalista po sa mga utak, sa mga nerves. So, ang kinoconsider po natin is possible na Parkinson's po ito. Abala namang nagsasalansan ng gamit sa maliit na kwartong ito si Lola Rose Talastas, 97 years old. Ang bibit-bitin ko ito, marami ito. Hinahanap ko yung aking pantali. Ang kanyang destinasyon sa bangketa sa May Ligarda, Maynila. Gagawin ko, maglalatag na ako para mga buyer ko, mga estudyante ay gagawa na sila ng ng pulseras. 2 taon nang nagtitinda sa bangketa si Lola. May certificate ako ng pagtitinda. Paano ka natuto magtinda? Pumasa agad ako dahil marunong ako mag-design. Ako ang unang-unang binigyan nila. Ito benta ko 75. Ito tatlo, 45. Dati siyang nagtrabaho bilang volunteer traffic officer sa Manila City Hall. Pero dahil volunteer lang, walang naihulog sa kanyang Social Security System o SSS at Government Service Insurance System o GSIS. Taong 2015 nang mamatay ang kanyang mister sa isang aksidente. Mula noon, kinailangan na raw niyang dumiskarte para buhayin ang sarili. Bago man ang halian, ilan pa lang ang naibenta ni Lola Rose. Tali lahat na makwenta ko, 210. Yung isa, hindi na kinaisukli. Ibigyan na lang sa akin yung 25. Maraming naaawa sa akin pag bumili sila. Tapos sabi na sa akin, nanay, uwi ka na daw. Kasi huwag ka na daw muna magtrabaho. Hindi tulad ni Lolo Jose, benepisyaryo ng social pension si Lola Rose. Meron akong ID ng PSA. Tapos ano yung isang ID? Yung isa ko, senior. Malaking tulong daw sa kanya ang natatanggap na ayudang 1,000 kada buwan. Pero pag-amin niya, hindi ito sapat. Kulang na kulang. Ang mahal lang bilihin. Isang kain lang ngayon 100 na. Sinamahan namin si Lola Rose sa tanggapan ng Senior Citizens Affairs sa Manila City Hall. Wait na lang po tayo, malapit na po ang payout. Maliban sa natatanggap na 1,000 pesos na social pension ng DSWD, nakakatanggap din si Lola Rose ng dagdag na allowance mula sa LGU. Yung pong monthly monetary allowance na ipinagkakaloob po ng City of Manila ay para po sa lahat ng mga senior citizens na ang edad ay 60 years old pataas. 500 a month po. Susunod! Dito po. Siya. Dito sa kanang mata, meron tayong kailangan linisin kasi nagkaroon na ng dumi yung pinaka-lente doon sa kanan. Nagpaabot din ng karagdagang tulong medikal ang LGU kay Lola Rose. Sinabi ko pong hinga na malalim. Isinailalim din siya sa medical check-up. Dito po. Siya. At ipinasuri ang kanyang mga mata. Dito sa kanang mata, meron tayong kailangan linisin kasi nagkaroon na ng dumi yung pinaka-lente doon sa kanan.
Ngayong 2024, itinaas ng 1,000 piso kada buwan ang social pension. Sa dami ng gastusin, isama pa ang pagmahal ng mga bilihin. Hanggang saan nga ba sasapat ang 1,000 pisong ayuda kada buwan para sa mga lolo at lola? Talagang lumulubo yung cost of living. Dapat maintindihan din natin na wala tayong may bibigay, kundi dapat may sa batas. We really have to rely on what the law provides. Para sa grupong Alliance of Workers in the Informal Sector, kailangan meron silang access sa health insurance kasi kung wala silang malapitan, hindi sila makakaalis sa cycle of poverty. Nitong Pebrero, pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Expanded Centenarian Act kung saan ang mga senior citizen edad 80, 85, 90 at 95 years old ay makakatanggap ng 10,000 pisong cash incentive. 100,000 pisong cash incentive naman para sa mga senior citizen na aabot ng 100 taon. Pero hinihintay pa rin ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng batas. Happy birthday to you! 3 taon mula ngayon, 100th birthday na ni Lola Rose. Ibig sabihin, makatatanggap siya ng 100,000 pesos. Sana raw, abutan niya ito para mapakinabangan niya at ng kanyang mga apo. Si Lolo Jose naman patuloy munang kakayod habang wala pang natatanggap na ayuda. Para kina Lolo Jose at Lola Rose, malinaw na hindi sasapat ang matatanggap nilang pensyon para tustusan ng mga pangangailangan nila, lalo na sa pagkain at gamutan. Kaya kahit hirap na at nanghihina, kailangan nilang patuloy na magtrabaho kahit sa dapit hapon ng kanilang mga buhay. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.